Una-una po sa lahat, blessed morning to all of us. Morning pa ba? Amen. Praise the Lord. And I would like to acknowledge yung mga bagong mukha, Amen. mga visitors natin na magaganda at mga gwapo. Amen. Amen. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, happy fellowship. Happy birthday. Magsilayo muna tayo lahat, mga kapatid. Tayo muna ay mananalangin sa ating Diyos. Napakasarap magpuri sa ating Diyos, di ba? Amen. Amen. Hallelujah. Manalangin muna tayo. Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat-lahat. Maraming salamat po muli sa mga sandaling ito na kami po ay nagkakatipon sa isang kadahilan ng Panginoon. Unang-una is para papurihan ka namin. Amen. Dakilain ka namin, maitaas ang iyong pangalan, maitaas ka sa aming mga buhay, Panginoon. Pangalawa, nagkakaroon po kami ng masayang fellowship. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Ikaw po ay nasa kalagitnaan namin kahit nasa ganitong sitwasyon, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagkikipisan ng iyong banal na Espiritu. Nawa looban mo po ang lugar na ito upang maging ligtas ang lugar na ito. Ganun din po ang aming mga puso, Panginoong Diyos. Ibuhay mo po ito, kumilos ka po sa buhay ng bawat isa upang magrema sa aming mga puso ang iyong mga salita. Ikaw po siyang makita, ikaw po siyang mapakinggan, itago mo po ako sa iyong likuran. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyong bugtong na anak na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Mari na tayo makaupo, mga kapatid. Ang aking ibinahagi sa inyo noong nakaraan is how to deal with receiving correction. Paano ang pakikitungo sa pagtanggap ng mga pagwawasto o pagtutuwid? This time naman, ang aking babahagi sa inyo ay learn on dealing with rejection. Inulit ko, learn on dealing with rejection. Matuto sa pagharap sa mga pagtanggi. Pagtanggi is rejection. Kung bakit po ganyan yung aking ibabahagi sa inyo, mga kapatid, para hindi lamang po puro encouragements. Para hindi lamang po dagdag kaalaman sa mga characters sa Bible. Baka galing-galing na natin sa Bible, pero hindi natin nahahalungkat yung kailalim-laliman ng ating mga puso. Sa mga sandali ito, mga kapatid, habang tayo'y mag-aaral ng kanyang mga salita, nais ko po na buksan natin ang ating mga puso. Ano kaya yung mga nasa loob o kailalim-laliman o kaibuturan ng ating mga puso? Ano kaya yung mga nag-uugat doon, mga kapatid? Napakaganda kapag makita natin ang mga ito para alam natin kung paano natin i-release lahat-lahat. Amen? Amen. Inuulit ko yung aking babahagi sa inyo ngayon, mga kapatid. Learn on dealing with rejection. Bilang mga tao at bilang mga Kristiyano, ang pagharap sa mga rejection ay dapat din nating matutunan. Tama? Bakit? Dahil lahat tayo ay dumaan o dumadaan sa mga rejection sa buhay. At ito ay sa iba't ibang panahon ng ating buhay. Anytime, pwede yan mangyari at sa kanino man. Isa sa mga masasakit na karanasan sa buhay na maaaring mangyari is to be rejected. Rejected by your family, your friends, your churchmates, schoolmates, co-workers, or your loved one. I believe lahat tayo dito ay nakaranas na ng mga rejection o mga mabibigat na rejection. And maybe ang ilan sa atin dito ay dumaranas nito ngayon. Listen to what I'm saying. I want to tell you, you are not alone, hindi ka nag-iisa.
Why? Sa Biblia, si Joseph was rejected. Tinanggihan ng kanyang mga kapatid sa napakasamang paraan. Ang kanyang mga kapatid mismo ang nag-reject sa kanya. Moses was rejected too. Tinanggihan ng kanyang mga tao na paulit-ulit niyang pinamunuan. Also, David was rejected by King Saul. At tumakas si David dahil gusto na siyang ipapatay o nais patayin na siya ni Saul. Apostle Paul also was rejected by both the Jews and Gentiles. Ang mga lingkod ng Diyos ay nakakaranas ng mga rejection. Pero napagtagumpayan nila ang mga ito sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. At sila ay nagpatuloy sa kanilang mission or goal. Amen? Amen. Even the Lord Jesus was rejected of His people. Kaya hindi ka nag-iisa kung nakakaranas ka man ng rejection ngayon. Amen? Amen. Rejection is the most painful of all the emotions we face. Ang pagtanggi o rejection ay ang pinakamasakit sa lahat ng emosyong kakaharapin natin. Okay lang yung i-correct ka, pero yung i-reject ka ay mas masakit. Dahil kung ikinokorek tayo, ay may ilang bahagi lamang ng ating buhay ang itinatama. Pero yung i-reject ka mismo, ay dumidiretso talaga ito sa kaibuturan ng ating buong pagkatao. Hindi lamang bahagi. Kung ang tao ay ni-reject, ang nagiging epekto nito doon sa rejected person ay nakakaramdam ng less respect sa kanyang sarili. Mahirap yung ganun. Hindi mo na gaanong ginagalang ang sarili mo dahil sa ni-reject ka. Kasi feeling mo, rejected ka na eh. Parang wala ka ng kwenta sa iba. Makakaramdam ng less worthy. Yung pakiramdam na niya ay hindi na siya gaanong karapat-dapat. At nagiging mapanganib ito tungkol sa kanyang sarili. Kaya ang rejection ay kailangan nating matutunang harapin. Amen? Gaya na ating babahagi sa inyo ngayon, learn on dealing with rejection. Kasi kahit na nakalimutan mo na yung naranasan mong rejection dati, ay maaaring hindi ka pa tapos dito. Kung hindi mo ito hinarap ng maayos, at kung hindi mo pa ito pinatawad sa iyong puso. Unang bahagi natin mga kapatid is reason for rejection. Number 1 is sin o kasalanan. In Romans chapter 3 verses 23 to 24, it says, "For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus." Sinasabi dyan na all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala. At dahil dyan sa kasalanan, ay rejected tayo ng Diyos. Pero ito ang good news mga kapatid. We can be justified and accepted through the redemption of our Lord Jesus Christ. Amen. We can be born again, our sins were forgiven. Amen? Amen. Praise God. Dapat sa bawat Kristiyano ay itanim natin ito sa ating puso't isipan na hindi tayo nire-reject ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Dahil binago na niya tayo. Amen. Praise the Lord. Isa pang halimbawa, 1 Samuel chapter 15 verse 23. It says, "For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king." King Saul was
rejected by God. Matagal ding naging hari si King Saul sa Israel. Halos 40 years. Pero nang nagbago na siya, naging masama at hindi na siya sumusunod sa salita ng Diyos, ay i-reject siya ng Diyos bilang hari. Hosea chapter 4 verse 6, it says, "My people are destroyed from lack of knowledge, because you have rejected knowledge. I also rejected you as my priests, because you have ignored the law of your God. I also will ignore your children." Dahil nireject at kinalimutan ng mga Israel ang kaalaman or knowledge, which is referring to God's law, ibig sabihin patuloy silang sumusuway sa Diyos, ire-reject naman sila ng Diyos. At hindi lang yan, pati ang kanilang mga anak ay ire-reject ng Diyos bilang resulta ng kanilang disobedience. Genesis chapter 4 verse 7, "If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must rule over it." Sabi ito ng Diyos kay Cain matapos silang mag-alay sa Diyos kasama si Abel. Kung si Cain ay sumusunod ayon sa pamantayan o standard ng Diyos at hindi sa kanyang gustong standard o sariling pamantayan sa pag-aalay, ay tatanggapin siya ng Diyos. At wala siyang dahilan sana na magalit sa rejection ng Diyos kung sinunod niya lamang ito. Pero nagrebelde si Cain at pinatay pa niya ang kanyang kapatid, kaya nireject siya ng Diyos. Sa atin namang mga Kristiyano, mga kapatid, kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, ay nakakaramdam tayo ng matinding rejection sa ating puso. Para bang iniisip na natin na hindi na tayo mapapatawad, hindi na tayo matatanggap. Ang gamot para dyan ay mag-repent ng totoo. At hindi na uulitin pa. At sumunod ulit sa Diyos at tayo ay Kanyang tatanggapin. Praise God. Amen. Number 2, in reason for rejection. Number 2, others. Araw-araw may pagkakataon tayong tanggihan o i-reject ng iba. Maaring mga kaibigan mismo, tapos lagi kang binubuli. Maaring kamag-anak, kasamahan sa work, kaklase, at maaari ring mga kapatiran. Number 3, in reason for rejection. Number 3, parents. Ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari sa isang bata ay ang pagtanggi o pag-reject sa kanila ng kanilang mga magulang. Karamihan naman sa atin dito ay mga magulang na. Sino po yung mga magulang dito? Amen. Praise po, magulang pala bro. Praise the Lord. Praise God. Maaari kasing masaktan natin sila emotionally at maitanim sa kanila ang rejection at the early stage. At hindi nila yan makakalimutan. Baka mayroon sa atin dito ang ganun. May mga ilang magulang na sinasabi sa kanilang mga anak, "You are not good enough. You are stupid or bobo. Sana hindi ka na lang ipanganak. Sinayang mo lang ang pera ko. You are not good looking. You are a burden." At pagbibigay ng favoritism sa isa at hindi pinapansin ang isa at iba pa. Ang lahat ng ito ay nagbibigay ng malalim na mensahe ng rejection sa bata sa maagang bahagi ng kanyang buhay. Number 4, in reason for rejection. Number 4, spouse. A spouse is a husband or wife. In marriage, ang relasyon ng mag-asawa ay maaaring may posibilidad na i-reject nilang bawat isa ng paulit-ulit. Hindi ko dinidiscourage yung mga wala pang asawa o kaya yung mga mag-aasawa pa lang. O kaya iniisip nyo,
Hindi na ako mag-asawa. Ang gulo pala ng buhay may asawa. Minsan, ginagamit ng mag-asawa ang rejection para i-control ang isa. May mga nangyayaring ganyan. Maaring takot i-reject ang babae ng kanyang asawa, ganun din sa lalaki. Kaya ginagamit ang rejection to control others upang makuha at magawa niya ang kanyang kagustuhan lamang. At kung gayon ay hindi magiging healthy ang isang relasyon. Sa mga may asawa, sinong mga may asawa dito? Oh, may anak pero walang asawa. Ha? Praise God. Narinig mo na bang sinabihan ka ng asawa mo na ano bro? Gwapo mo? Okay. Bukod dyan, mga kapatid. Normal yun, di ba? Pero kapag sinabihan ka ng asawa mo, pangit ka. Ano po? So, narinig ba natin na sinabi sa atin ng ating asawa na I don't believe you? Or I don't trust you anymore? O kaya nireject mo ako sa harap ng iyong pamilya, hindi mo man lang ako pinagtanggol. Ang lahat ng ito ay mga words of rejection. At ang epekto doon sa rejected spouse, either husband or wife, ay maaaring makaramdam siya ng feel ugly. Bakit kasi ang pangit-pangit ko? Feel unworthy. Hindi karapat-dapat o parang wala nang silbi. Feel unwanted. Hindi karapat-dapat pakisamahan. And feel unloved. Hindi karapat-dapat mahalin. Napakasakit ng mga ganong pakiramdam o sitwasyon, mga kapatid. Lalong-lalo na kapag galing pa mismo ito sa minamahal mong tao. At maririnig mo sa kanya ang mga salitang, I don't love you anymore. I don't want you anymore. Hindi ka karapat-dapat pakisamahan. Hindi ka talaga para sa akin. And you are not good enough. Remember, mga kapatid, divorce is one of the most painful experiences of rejection in life. Praise the Lord. Okay, number 5 in reason for rejection. Number 5 is self o sarili. May mga tao na nire-reject ang kanilang sarili. Hindi ibang taong nagre-reject sa kanila, pero sa sarili nila mismo. Maraming taong masyadong mapanghusga sa kanilang sarili. Bakit kaya? Sa ilang kadahilanan, una is false opinion of themselves. Maling opinion sa kanilang sarili. Maaaring ito ay sa mga nakaraang karanasan nila o past experiences. O maaari sa mga naranasan nilang pagpapalaki sa kanila. At maaari rin kung ano ang sinasabi ng ibang tao sa kanila. O kaya minsan, sinusukat nilang isang tao at kapag nakita nilang mas nakakaangat siya sa kanila, ay iniisip na nila na wala na. Mas matalino siya, mas gwapo at mas maganda siya, mas karapat-dapat siya, o mas mapera siya. And then, they feel rejected. Ang mas matindi pa dyan, ay iniisip na nila na hindi sila worthy sa kanilang sarili. They are not good enough. Hindi talaga sila importante at hindi kaibig-ibig. Imagine, mga kapatid, kung ganyan ang opinion mo sa sarili mo, you will feel rejected talaga. And that is a false opinion of yourself. Amen? Amen. Pangalawa, in rejecting yourself, physical defects. Ang tingin nila sa kanilang sarili ay pandak, maitim, mataba, o kung ano-ano pa. At ito ay nagdudulot ng
pakiramdam ng rejection sa kanilang sarili mismo. Dapat we are thankful kung ano man ang itsurang ibinigay ng Diyos. Wala ba nagsisisi dyan? Always remember, you are not rejected by the society, and lalo na, you are not rejected by God if hindi man tayo gwapo or maganda physically. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, pag lalaki gwapo, pag babae maganda. Maganda na sa paningin ng Diyos. Praise the Lord. Galing ba sa puso yun? Hindi porke sinabi ni Pastor eh. Okay. Kasi ang ganda na. Praise God. Amen. Maganda at gwapo tayo dahil anak tayo ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. Praise the Lord. Pangalawang bahagi natin, characteristics of a rejected person. Ano-ano ang mga katangian ng taong tinanggihan o rejected? Madalas ang rejection ay hindi nakikita sa panlabas dahil alam natin kung paano magkunwari sa mga bagay-bagay. Ngunit kapag ang rejection ay nag-ugat sa puso, ay hindi yan maitatago. Yan ay lalabas o lalangtad. Mai-expose at mai-expose yan. Number 1 characteristics of a rejected person. Number 1, critical o mapanganib. Sila ay nagiging napaka-critical sa sarili at sa iba. Para maging magandang pakiramdam nila, dadalhin ka nila sa kinaroroonan nila. Yung feeling unworthy, feeling unloved, rejected, at iba pa. At nahihirapan silang mahalin ang iba at tanggapin ang iba. Number 2 characteristics of a rejected person. Number 2, feeling of inferiority. Pakiramdam ng kababaan o kahinaan. So, they are loners. What is loners? Gustong-gusto nilang mapag-isa. Ayaw nilang magkaroon ng kaibigan dahil minsan na silang nasaktan o nireject. Third characteristic of a rejected person. Number 3, attention seeking o paghahanap ng attention. Labis na atensyon sa itsura, labis na atensyon sa pananamit, labis na atensyon sa sarili, kabilang ang pagkakaroon ng interes sa mga material na bagay ng mundo. Kasi gusto nilang patunayan sa kanilang sarili mismo na sila ay katanggap-tanggap. Fourth characteristics of a rejected person. Number 4, weak anger. Madaling magalit. At marami pang iba, hindi ko na maisa-isa pang i-discuss dahil sa oras natin. Sabihin ko na lang ng madalian, katulad ng attitude of pride, easily hurt, and suspicious. Ang ating pangatlong bahagi or ang ating main point is rejecting rejection. Hindi yung tao ang ire-reject natin, hindi rin ang ating sarili ang ire-reject natin, kundi yung rejection mismo ang ating ire-reject. Paano natin haharapin ang rejection? At ang rejection ay pwedeng mangyari sa atin anytime. Mag-ingat dahil ang mundong ito ay magbibigay ng mga makamundong paraan sa pagharap ng rejection. Katulad ng mga dinadaan sa bisyo, sinisisi ang sarili, at yung iba sa pagpapakamatay pa, at iba pa. At hindi yan ang tamang pagharap sa mga rejections in life. Aking ibabahagi sa inyo ngayon mga kapatid, kung paano ang tamang paraan sa pagharap sa ating mga rejections sa buhay. Upang mapagtagumpayan natin ito at magpatuloy sa buhay kasama at may gabay ng Diyos. Praise God.
Number one, in ways to overcome rejection. Number one is introspect yourself. Introspect means examine or investigate. Examine yourself, investigate yourself, o siyasatin ang sarili. Amen. Amen. Kailangan nating magkaroon ng tunay na pagsusuri ng ating sarili upang makita natin kung tayo ang naging sanhi ng sarili nating rejection. Nire-reject ba tayo ng mga tao dahil sa problema natin? Baka naman may problema talaga sa'yo, kaya kahit ka saan pumunta, ay nire-reject ka. May nagawa ba o nasabi tayo para i-reject tayo ng ibang tao? Kung ikaw ang naging sanhi ng mismong iyong rejection sa Diyos at sa iba, start praying mga kapatid. And repent. God will show it to you kung ano ang mga gagawin mo at sumunod ka sa kanyang mga instructions. Maaaring ngayon namumusap sa iyo ang Diyos sa kanyang mga salita. Work on it para magkaroon ng kaayusan ang mga yan. Amen? Number two, in ways to overcome rejection. Number two, accept the Lord Jesus o tanggapin ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Rejection is a feeling of abandonment, and the first way to overcome it is to find acceptance. Ano ang pakiramdam ng being rejected? Di ba parang inabandona, inayawan, iniwan, at hindi ka tanggap? Kaya ang unang paraan upang mapagtagumpayan natin ito ay makahanap ng acceptance o pagtanggap sa iyo. Ngayon, ang susi upang mahanap ang pagtanggap o acceptance na ito at hindi ka kailanman tatanggihan o ire-reject muli ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Amen. Praise God. Tandaan, hindi tayo kailanman ire-reject ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kahit sino at ano ka man dati, tanggap na tanggap ka niya. Amen? Basta tanggapin mo siya ng buong puso. Amen. Amen. Praise God. Hindi tayo kailanman tinatanggihan ng Diyos o nire-reject ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, ay nagkakaroon tayo ng rejection. At yan ang nagpapahiwalay sa atin at sa Diyos. But the great thing is, we can be born again and be accepted by God through our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Ephesians chapter 1 verse 6, it says, "To the praise of the glory of His grace, by which He has made us accepted in the Beloved." Dahil tinawag ng Diyos Ama ang kanyang anak na minamahal, or the Beloved, na katibayan ng kanyang pag-ibig sa Kanya, at dahil ang mga mananampalataya ay na kay Kristo, kung gayon, tayo rin ang object ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Tayo ay mga minamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang mga totoong na kay Kristo na ay may malalim na pananampalataya na tinanggap tayo ng Diyos. Amen? Amen. Napakasarap isipin mga kapatid. Sa kabila ng ating mga kahinaan, kawalang perpekto, kapintasan at kahihiyan, ay mayroong tumatanggap sa atin. At tanggap na tanggap niya tayo, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi ba yan ay nagbibigay sa atin upang magpatuloy sa buhay at sa ating goal o mission? Maring nireject ka sa dati mong dinadaluhan na simbahan. Maring nireject ka ng iyong pamilya mismo. Maring nireject ka ng iyong asawa o ng sinuman. The good news, laging may second chance sa Diyos Amen. upang ayusin ang mga dapat ayusin. Ayusin ang mga gusot sa buhay at upang maging kapakipakinabang at maging kagamit-gamit ang ating buhay sa Kanya. Amen? Praise God. Question mga kapatid.
Ano yung question natin? Kindly read. Did you receive the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior with all your heart? Amen. Amen. Praise God. Baka meron dito mayroon pa rin siyang doubt sa kanyang sarili. Kung tinanggap niya talaga ang Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Meron po ba? You need to make sure of that, mga kapatid. The next question is, are you accepted by God? Amen. Amen. Dahil tinanggap natin ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo sa ating puso. Amen. Kung gayon, you are not rejected. Amen. Praise God. You are now accepted. You are a child of God, and you have the right to call Father the God in heaven. Praise the Lord. Number 3, in ways to overcome rejection. Number 3, you belong to God. Pag-aari ka ng Diyos. Kindly repeat, you belong to God. You belong to God. Romans chapter 8 verse 16, it says, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Amen. Tinanggap niya tayo upang mapabilang sa kanyang pamilya. Welcome na welcome tayo sa Diyos. Di ba ang saya nun? Kaya, iisang pamilya tayo, which is the family of God. Kaya nga ang tawag ng Diyos sa atin ay mga anak. At ang tawag naman natin sa bawat isa ay mga kapatid o brothers and sisters sa pamamagitan ni Kristo. We belong to God at tinanggap niya tayo hindi lang bilang isang pamilya, kundi tinatanggap niya tayo sa kanyang kaharian kung saan ang magiging tahanan natin pag alis natin sa mundong ito. Praise the Lord. Kaya kung darating man ang rejections in life at wala ka namang ginagawang masama, lagi nating isipin, you belong to God. And you are accepted, and our lives must go on with Christ. Amen. Number 4, in ways to overcome rejection. Number 4, God counts you worthy. Kindly repeat, God counts you worthy. God counts you worthy. Okay, sa Tagalog, ibinibilang ka ng Diyos na karapat-dapat. Remember, mahalaga ka sa Diyos. Amen. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Praise God. Amen. Thank you. Thank you. Kung wala man tayong halaga sa iba, kung wala man tayong kwenta sa tingin ng iba, o kung binabaliwala man tayo ng iba, tandaan, mahalaga tayo sa Diyos. Amen. Tingnan natin kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. John chapter 3 verse 16, it says, very familiar verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Ganyan tayo kahalaga sa Diyos, mga kapatid. Amen. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, the Lord Jesus Christ, para lang sa ating kaligtasan, at iyan ay libre. At hindi na natin paghihirapan pa. Praise God. Pagdating sa ating mga tao, kaya ba nating ibigay ang ating kaisa-isang anak para bugbugin, kutsain, pahirapan at ipako sa krus para sa kasalanan ng ibang tao? Hindi siguro. Pero ginawa yan ng Diyos alang-alang sa kaligtasan ng tao dahil yan lamang ang tanging paraan upang mailigtas niya ang tao at upang huwag mapahamak ang tao. Praise God. Kaya napakahalagang tanggapin at sampalatayanan ang Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tanging tagapagligtas. Dahil sinasabi ng ating binasa, should not perish o hindi mapapahamak, but have everlasting life, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isa pang dahilan kung bakit mahalaga tayo sa Diyos. Romans chapter 5 verse 8.
It says, "But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." Napakahalaga natin sa Diyos. Imbes na tayo ang parusahan at mamatay dahil sa ating kasalanan, pero ang ginawa niya ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak in behalf of our sins. Amen. Praise God. And that's how God demonstrates His love for us according to the Scripture. Itinuring tayo ng Diyos na karapat-dapat o worthy. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak at namatay para sa atin. At binigyan pa tayo ng banal na espiritu upang maging gabay. Grabe. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. At ginawa niya tayong katanggap-tanggap at karapat-dapat sa Kanya. Amen? Amen. Number 5, in ways to overcome rejection. Number 5, you are competent in the Lord. Amen. Ikaw ay may kakayahan sa Panginoon. Philippians chapter 4 verse 13, it says, "I can do all things through Christ who strengthens me." Kung dati puro kabiguan na lang at walang naniniwala o sumusuporta sa iyo, at dahil sa mga failures na yan, kaya ka nire-reject at minamaliit ng iba, o useless and hopeless ka sa tingin ng iba. Lagi mong tandaan, kapatid, we can do all things. Hindi sa sarili nating kakayahan, hindi sa sarili nating kalakasan, hindi sa sarili nating kapangyarihan, kundi magagawa natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na siya ang tumutulong at nagpapalakas sa atin. Amen? Amen. Glory to God. Always remember in our lesson for today, kung dumarating man ang rejection sa ating buhay, ay maaari na nating harapin ang mga ito. At huwag kailanman matakot na ma-reject. Maharap natin ang rejection katulad ng una, examine yourself. O suriin ang sarili. Baka ikaw pala ang sanhi ng rejection mo at maaaring ayusin at mag-repent sa mga ito. Pangalawa, accept the Lord Jesus Christ. Maaaring i-reject tayo ng iba, pero mayroong hindi tayo kailanman i-reject. At yun ay ang Panginoong Hesus Kristo. At maaari tayong magpatuloy sa buhay. Pangatlo, you belong to God. Maaaring hindi tayo tanggap ng iba, pero tanggap na tanggap tayo ng Diyos bilang mga anak at sa Kanyang kaharian. Pang-apat, God counts you worthy. Maaaring wala tayong halaga sa iba, pero mahalaga tayo sa Diyos. Amen? At ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak para sa atin at namatay si Kristo para sa iyo at para sa atin. Praise the Lord. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, you can never progress in life if you are still staying with rejection and bitterness. Hindi ka magpro-progreso sa buhay kung mananatili ka pa rin sa rejection at pait. Matutong tanggapin ang pagkatalo. Naniniwala akong walang Kristiyanong talunan. Amen? Amen. Pero may mga bagay na hindi natin kaya. May mga bagay na dapat i-give up na. May mga bagay na dapat huwag panghawakan pa. Matutong tanggapin ang rejection. Dahil anytime, pwede yan mangyari sa ating buhay. Huwag na tayong magtaka, mga kapatid. Huwag magtatanim ng galit kapag nireject ka. Maaaring ito ay paraan ng Diyos upang tayo ay mapanatiling mapagpakumbaba at upang suriin ang ating sarili, lalo na ang ating pride. Sa buhay na ito, sa reality, mga kapatid, everything will not last forever. Even friendship will not last. Even work will not be prosperous. Lahat dito temporary. Tanggapin natin ang mga iyan. Tanggapin natin ang pagkawala. Tanggapin natin ang rejection. Know when it is time to leave.
Do not stick around in a place that has rejected you. Huwag magmakaawa at mangako, just leave. Tanggapin ang pagkawala at magpatuloy sa buhay at huwag mawawala sa landas ng Diyos. Amen. Hindi mahalaga kung pinagsasaraduhan ka ng pinto o kaya pinutol na ng iba ang relasyon nila sa iyo. God has another possibility and better opportunity. May ibang trabaho na nakalaan ang Diyos para sa iyo. May ibang lugar na nakalaan ang Diyos para sa iyo. May ibang tao na nakalaan ang Diyos para sa iyo. Don't sit down rejected dahil kayang-kaya kang pagbuksan ng Diyos ng panibagong pinto kung saan ang mga new, better opportunities. Maaaring ang rejection ay paraan ng Diyos. Minsan, akala natin iyon ang pinakamaganda o pinaka-the best para sa atin at kontento na tayo doon. But God is redirecting us para sa mas maganda para sa atin. God wants to give us the best always dahil mas alam niya ang nakakabuti para sa atin. Amen? Amen. Maaaring sirain niya ang mga pangarap na mayroon tayo ngayon. Masakit yun. Pero para mabuksan niya ang ating mga mata upang mangarap ng mas magandang bagay na inilagay niya o itinalaga niya para sa atin. So do not sit down rejected, mga kapatid. We are accepted by the Lord. We belong to God. Itinuring tayo ng Diyos na karapat-dapat at may kakayahan sa Panginoon. Kaya magpatuloy lang sa buhay kasama ang Diyos. Amen? Amen. This time, mga kapatid, maaring may mga tao sa iyong buhay na nireject mo. Ikaw naman yung nag-reject. Nasabi mo mga bagay na hindi dapat sabihin. Nagawa mo mga bagay na hindi mo dapat ginawa sa kanila. Nireject mo sila ng ilang kadahilanan. Mga kapatid, magkaroon ka ng lakas na loob upang pumunta sa taong yon at humingi ng kapatawaran. Magawa pa natin yon. Amen. Upang sa gayon, magkaroon ka ng kalayaan at kapayapaan sa iyong puso. Amen? Always remember, you are accepted by God and not rejected. Kaya mag-isip ng maraming beses kung magre-reject ka ng tao. Remember, huwag natin gagawin sa iba ang ayaw nating mangyari sa atin. God bless you and God loves you, mga kapatid. Guys, kung mag-isip lahat, and let us move to our declaration. Nais ko pong basahin natin ito ng sabay-sabay, ng malakas, at basahin natin ito na nagmumula sa ating mga puso. Simula sa I am chosen. 1, 2, 3, go! I am chosen, not forsaken. I am who say I am. You are for me, not against me. I am who say I am. Jesus sets me free, and I am free indeed. In my Father's house there's a place for me. I am a child of God. Yes, I am. I am accepted. I am worthy. I am forgiven. I am confident. And I am belong to God in Jesus' name. Amen. And praise God, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Always remember, mga kapatid, you are accepted. You are worthy. You are forgiven. You are competent. And you are belong to God. Mga kapatid, this time, maaari tayong lumapit sa ating Diyos. Ikaw ba yung taong dating ni-reject ng sino man? Pangalawa, meron ka bang ni-reject na tao? And until now, hindi siya okay sa'yo. Kaya sabi ko kanina, mga kapatid, let us think many times
bago tayo mag-reject ng ibang tao. Anak mo man yan, asawa mo man yan, kaibigan mo man yan, churchmates mo man yan, leader mo man yan, o pastor man yan. Think many times, mga kapatid. Karamihan na problema sa atin is a family. Did you reject your husband? Did you reject your wife? Think many times, kalooban ba yan ng Diyos? Nais ba yan ng Diyos? Amen. Hallelujah. Thank you po, Pas. Maraming salamat po. Napaganda po ang inyong topic sa araw na to about rejections. Amen. So, naalala ko lang po ang topic ni Pastor ngayon sa araw na to, mga kapatid, kasi dilingit sa mga taga-Leyte na ako minsan talagang mapabiro, minsan may nabubuli. Pero bago ko nagagawa yan, i-share ko lang po yung past ko. So, para ano to, testimony na pala to yan. Siyempre ako, broken family kasi ako eh. Lumaki ako na walang tatay at nanay. So, hindi talaga malayo na makakaranas tayo ng mga ganung bagay, rejections. So, mga pabubuli, elementary, high school, na wala daw akong nanay at tatay. Anak sa liki sa gawayan ba? Anak sa liki sa gawayan, anak sila. Putok sa buko, kung sa Tagalog. But praise God, sabi nga sa Psalm 27, verse 10 na, though my mother and father forsake me, the Lord will receive me. So, alam mo, yun ang pinangawakan ko. Kahit inabandon ako ng mga magulang ko, pero blessed pa rin ako kasi merong kumilala sa akin na anak, na parang totoong anak, which is ang parents ni Kisa. Super blessed ako dahil pinuring ako ni Mama Chapa, Papagigong at saka Mama Gigang na tunay na anak. Kahit hindi ko man naranasan sa mga tunay na magulang ko, pero blessed pa rin ako dahil, binigyan ako ng mabuting asawa. Praise God, super blessed po ako. At ano lang ako, pero since wala pa naman tayong ibang mga na may kunti lang akong sure din na, kasi nung bata pa siya ako, since na topic naman natin itong rejection, binubuli ako ng mga classmate ko na yung lula ko daw aswang. Wala yan, totoo yan, Pas. Totoo yan. Kaya ngayon, parang elementary, high school, yan ang laging inano sa akin ba? Lula mo aswang, lula aswang. Siyempre ako bro, sa bagay ng kasi bully, na-reject ako na parang ayaw ko na pumasok kasi parang nakakalungkot na ganung mga biro. So hindi ko na natiis, tinanong ko na yung lula ko. Wala. Praise God, papulit po sa pasok. Kaya lang, kung mag-ano lang ako, ano ba totoo? Kasi ako binubuli ako lagi sa kanila, sa school. Na tinutokso ko na aswang ka. Yung lula ko, yan, nag-ano lang kami, nag-usap kami, nagkitigan, tapos niyakap niya ako. Lumipad. Amen, hallelujah. Masyado kasi tayong seryoso eh. Huwag na po sila tayo sa sinunto. Thank you Lord. Alam naman natin mga kapatid na lahat tayo, meron tayo rejection na trabaho. Hallelujah! Sa kaibigan, son, I'm sorry son, na lagi ka lang pinupuli. I love you, son! To be follow mamaya. And then, lahat naman tayo eh, at least, nasa atin na yan mga kapatid kung paano natin i-handle yung rejection sa buhay natin. I-accept natin yan in a positive way. Di ba? Sabi nga sa Psalm na Jesus will receive you. Kung pagka tinanggap tayo ng Panginoon, sabi nga, if you have rejections, there's God protections. Amen? Amen? Kaya huwag tayong matitinag sa mga taong nang-reject sa atin kasi wala yan. Exactly. Ha? Exactly. Praise God! Sa Diyos po ang po pagsamba, no? So, salamat sa Panginoon sa buhay ng mga kapatid na kahit andito tayo ngayon, nagsama-sama tayo na makinig sa salita ng Panginoon. At
Alam ko na i-bless tayo ni Lord mga kapatid sa anumang mga pagsubok sa ating buhay. Kaya, so dadako po tayo sa ating ipakilala ko po ang aking mahal na kaibigan na siya talagang totoong talagang to eh. Talagang grabe ni pinagdaanan sa buhay nito. Alala mo, si Brother Brian. Amen! Alala mo, babata eh. Good morning, God. Morning. Pastor. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ay niyaya po dito at magiging part of the family na. Amen! Amen! Ang topic ko ngayon sa testimony dito, sa buhay ko ay Sign, Miracles, and Wonder. Amen! Sa mababasa natin sa Herview 2:4, ang sinabi ni Panginoon Jesus, God also testifying with them, both by sign and wonders, and by previous miracle, and by gift of the Holy Spirit according to His own will. Okay. Nireflect ko ito sa buhay na kami mag-asawa. Kasi 4 na beses na kami nakunan. At unang beses nun, sinabi nga ng pastor natin dito na reject namin si God. At sinisisi namin si God bakit nakunan ng misis ko. Second time, third time, hanggang fourth time. At biglang pinagpanaginipan ako ng isang tao nagsabi sa akin na dalhin mo yung asawa mo dito at dito ipapagamot. At piniprepare ko yung visa ng misis ko as visit visa, kasagsaga ng COVID noon. Mga trials and struggle na hinaharap namin, hindi pala madali. At yun nga, hindi pa rin namin na matanggap ang sa buhay namin na ganito ang sitwasyon na binibigay ng Panginoon namin. Pero sinasabi ko sa misis ko, trials lang ito. Hindi tayo susuko. Kasi nandiyan si God. Amen! Lahat ng mga trials sa buhay ko, tinapadaan ko na lang sa Panginoon. Lalo na sa mga kaibigan ko, sinasabi ko, pagdasal lang natin ang mga problema natin. Amen! Dahil nandyan si God, hindi tayo papabayaan. Amen! So, yun nga, nabuntis si Mrs. At sabi ng doktor, alagaan mo siya at huwag mong pababayaan. At natuwa si Mrs. kasi may heartbeat na. Amen! At yun ang namin, blessed talaga. At grabing struggle namin dito sa Saudi Arabia. Paano, alam mo na yun ate kung gaano talaga kahirap. Lalo na mabuntis yung asawa natin dito. So, let the story cut. Yun na nga, nakabibiya na kami. At parang si Mrs. ay na-detect ng COVID. At doon kami na-struggle muli. Kasi gusto ng doktor ipapa-injection ng vaccination. So ayaw ni Mrs. kasi malaking source of impact sa baby. At para maano lang sa doktor, makapasok lang kami sa hospital, nagpa-injection ng COVID vaccine. So let the short pa rin, 1 week walang heartbeat ng bata. So we are very very worried. Bakit walang heartbeat? Bakit ganito? Umiyak si Mrs. na parang talagang desperado. So, 3 hospital ang pinuntahan namin para mag-check up lang. At nag-pray kami sa Panginoon kung baka sakali na maulit-ulit, masakit sa part sa babae na makunan ulit pang 5 beses. So, nag-specialize kami dyan sa dosary. At buti, may nag-advise sa amin na ganito ang gagawin nyo. Una, yun nga, proper bed rest at
Muslim siya, nag-advise sa amin, always pray to God. So, after 2 days, nagpa-check up ulit kami, may heartbeat na sige. So, yun nga, natataranta na ako nun at hindi ko talagang ma-explain sa sarili ko bakit God is very good to us. Amen. At sa Book of Acts 3:16, mababasa natin doon. By the faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that He's completely healed him. As you can see, all see. Okay. So, yun na po at hindi ko napapabayan pa at mapapahiyak na po ako sa ano. At nababihan po kami ng isang blessed na anak at dito siya na anak si Mrs. Nanganak sa Dosari at malusog at talagang hindi ko ma-explain ang biyaya ng dito sa Panginoon. Thank you po. Maraming salamat. Tawagin mo daw siya. Papatawag ka pa So, nagkako po tayo sa ano, sa nakasanayan po natin. Alam naman natin dito mga kapatid na pag meron tayong mga bagong mukha, ay ipakilala natin sa taga saan sa Pilipinas, anong company dito sa Saudi Arabia, tayo ba'y binata o may asawa na, ano po ba? Yun lang po, tatlo. Pangalan, sorry. Kahit saan na lang kuya, tayo na lang po tayo. Para ano? Magandang tanghali po. Ako po si Alan Ochoa. Ang company ko ay YNS. Taga Bataan po ako. May asawa na po ako at dalawa na po ang akin. Praise God! Welcome po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Tuloy ko po pangalan, Michael Dilig. Palaya ko yung Bong. Bong. Apo. Bali, taga Bataan din po ako. Company ko po dito, Gas Arabian Services. Bali, based po kami sa Dubai. Na-destination na po kami kaya nung nakaraan sa Damam. Kaya po, tapos nakita kami post na mapag-comment. Praise God! Ayun, thank you kay Lord. May sumagot. Amen. Amen. Jen. Welcome! Welcome po kuya! May pinaya ka from the Seal family po. Amen. Welcome. And thank you all eh! Yun o. Hello po. Hello. Si Judel. Judel. Si Tata Gastamar po. 29 po. Gastamar. Kamit ko sila brothers at sisters sa shop namin. Oh. Kasi actually 1 month na ako nakakadalo sa namin sa bahay. So thanks God. Kailangan ni Pastor yun. Pastora namin si Pastor Rocky. So ayan dito ako ngayon. Hindi na kalalayo. Si ate, si katabi mo na, si brother. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ma'am, sir. Yes. Ako nga pala si Rolando Aguila. From Pangalayo ko dito ay Toto. Toto. Sa totoo lang, first time ko pumunta dito sa Amen. kumpanya ko po ay Arabian Go at saka in-invite ako ng isa kong engineer na si Engineer Brian. Yun, oh. Kasama kami doon sa trabaho. At para magkakapit ng tuloy ng dalawa kahit saan pong project, kasama-sama kami. Amen. Ako po ay may dalawang anak sa Pilipinas po. Amen. Maayong udto sa inyo talaga. Hello. Bisaya nga ako mag-translate. Ay, matagal. May gawin ako to si Chichi, no? Chichi. From the mom. So, ngayon, dahil po nandito ako dahil niyaya pa ko ni Miss Hannah. Amen! First time ko po pumunta dito. Amen. Yun lang po. Welcome. Baby! Let's go, baby! Kilala ka! Ano pangalan? Beautiful. English. What's your name?
What's your name? Eduardo. Agit ka talaga ng Eduardo, magbili pa. Amen! So, tayo po ay ano, dalako po tayo. Kung sino po may gusto mag-testimony dyan. May... Because he's given Jesus Christ, his Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because he's given Jesus Christ, his Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Thank you. Nanatili tayong nakatayo. May I request to our all visitors to come in the front. Kuya, mga kuya. Hello. Pagkilera kayo ano. Tapos harap kayo sa akin. Brother Jojo. Alan, Brother Alan. Sis Chichi. Brother Bong. Brother Bong. Sa mga sandali ito mga kapatid, kasi sasamantalahin ko na yung panahon. I have a question. Do you accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Sabi sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So ang ating God the Father ay meron siyang ibinigay. At yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. At kung tinatanggap natin yun sa ating buong puso, ang benefits is we will not be perished, but to have everlasting life. So the question is, do you accept in your heart that Jesus is your Lord and Savior? Amen. Praise the Lord. And sabi sa John 1:9, 1 John 1:9, na lahat ng tumatanggap sa kanyang anak ay pinagkalooban na maging mga anak ng Diyos. So, you have now the right to call Father the God in heaven. Amen. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay mo ng iyong butong na anak na si Yesu Cristo. Maraming salamat at tinatanggap po namin siya bilang aming Panginoon tayong tagapagligtas. Salamat Panginoon na meron na po kaming assurance dito pa lang sa mundong ito. Meron na kaming seguridad. Salamat po Panginoon sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin na dati kami po ay rejected because of sins. But now, you reconciled us through your Son, Jesus Christ, and we are saved. Mga kapatid, this time,
It's up to you if you want to continue to serve the Lord. Amen. So, hindi po ito aksidente na dinala kayo dito ng Panginoon. Meron pong purpose ang Panginoon sa inyong buhay. Let us use our lives, continue to serve Him for the rest of our lives. Para po natin ang ating mga Pwede na kayo na bumalik sa Diyos. Manatili tayo nakatayo mga kapatid. Sa ating pagtatapos, may I read to you Romans or 2 Corinthians na lang, chapter 13, verse 14. It says, "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." Taas natin ang ating mga kamay upang tanggapin ang pagpapala at biyaya ng ating Diyos ng buhay. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa mga sandaling ito na nagkaroon po kami ng katagumpayan, Panginoon, sa iyong banal na gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mo na paggamit sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa gamitin mo pa po lalo ang aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa mga pagpapala, sa biyaya. Ito po ay aming tinatanggap ay bilang aming mga pamilya. Ganun din po, Panginoon, yung mga kapatid namin na wala po sa mga sandaling ito, Panginoon, sa man sila naroon, pakaingatan mo po sila, pagpalain mo rin po sila kabilang kanilang mga kuya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkikipisan ng iyong banal na Espiritu at lahat ng ito, dinadalangin namin sa iyong bugtong na anak namin, Panginoon, at tayong tagapagligtas. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise God. Blessed be your name.
At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Happy 20 week po! Birthday niya. Antok na si Edward. Dito tayo mga kuya. Para remembrance tayo Sana kaya Ito tayo mga bro. Find your height. Find your height. Okay. 10 Hi. 10 seconds. 10 short. Sa'yo na 10 seconds. Meron pa ba na sa labas? Meron pa. Pakitawag. Okay na to, Pas? Ay, okay na to? Opo. Hi! Hindi pa siya nakabit.